US President Donald Trump mga tol, nawawalan na ng pag-asa. Saan yan mga tol? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Nawawalan na daw mga kapatid ng pag-asa si US President Donald Trump sa pakikipagnegosasyon dito sa Iran mga tol. Tila ba wala nang nangyayari dito sa kanilang pakikipagnegosasyon, which is nakikita naman natin talagang walang nangyayari, di ba? Nitong mga nakaraang linggo talagang walang humpay ang kanilang mga bakbakan. So ito ang ating pag-uusapan ngayon kung saan ba hahantong. Saan nga ba hahantong mga tol? Ito nga nangyayari ngayon dito sa gitnang silangan. Ito ba'y matatapos na o mauuwi pa sa mas malawak pang gera? Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mula rito sa Net25. Nawawalan na umano ng pag-asa si US President Donald Trump sa peace talks ng Washington at ng Tehran. Anya, bunso nito ng pagsisinungaling umano ng Tehran. Ano for the news? Pagsisinungaling ng Tehran mga tol. Nitong nakaraan kahapon ata yon sa reaction video natin, sinasabi ni US President Donald Trump na kinancel niya muna yung mga pag-atake, although lock and loaded na daw ang Amerika, nag-agree daw siya doon sa pakiusap ng Iran at saka ng iba pang mga Gulf states. No? Nakikiusap daw sa Amerika na itigil na muna ang mga pag-atake para mabigyang daan mga tol itong mga negosasyon. Subalit, tulad ng dati, iba ang sinasabi ng Iran sa sinasabi ni US President Donald Trump. Sabi ng Iran mga tol, hindi sila nakikipag-usap o hindi sila nakikipagnegosasyon sa Amerika. So ngayon dito, ito ata yung tinutukoy ni Trump na pagsisinungaling ata ng Iran. No? Tuloy natin. Tinatabangan na ng pag-asa si Pangulong Donald Trump pagdating sa pakikipag-usap sa Iran. What is the status of talks? Who went from the administration? Well, they always want to talk, but they break their word so often. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, Ayon sa Pangulo, lagi lang siyang ginagalit ng Iranian government. Ginagalit siya mga tol ng Iranian government. Yan ay mismong galing kay Trump, no? All they do is make me angry. You know, sabing ganon. all they do is make me angry. Ayon naman kay Treasury Secretary Scott Bessent, ginagalugad ng US ang Iranian assets sa buong mundo at dapat anaya itong mapunta sa Iranian people. On your orders, we started in March 2025. In December of 2025, the largest bank in Iran collapsed. The central bank had to print money, caused inflation. Now they got 180% inflation. They aren't able to pay their troops. And on your orders, we are searching for their assets all around the world, and that money will go to the Iranian people, Americans who have been harmed by the Iranians, whether the USS Cole or the barracks in Lebanon, or it will go back to when the Iranians attacked these ships coming out. So it's been a privilege to be part of that. Gayunman naniniwala ang Pangulo na makikipagkasundo pa rin ang Iran na tapusin ang gyera. Aniya, labis nang humina ang kakayang militar ng Tehran sa harap ng mga pangbobomba ng US. Isa rin yan mga tol sa madalas nating naririnig, no, sa panig naman ng Amerika na humina na ang puwersa ng Iran dahil nga sa kanilang mga ginagawang pangbobomba dito sa mga asset ng Iran. Subalit, bagamat ganun ang claim ng Amerika is iba rin naman yung nakikita natin, no? Nakikita natin na talagang patuloy pa ring pumapalag itong Iran at nakikita natin kaya pa rin nilang mag-launch ng napakaraming ballistic missile mga tol papunta sa kanilang mga itinuturing din na kalaban. So bagamat sige sabihin natin humina kasi syempre binubomba hindi naman talaga pwedeng hindi ka manghina pag ganun ang nangyayari, di ba? Pero meron pa rin silang kakayanan. At dahil doon mga tol is humahaba itong nangyayaring labanan dito. Kasi kung totoong humina na mga tol, wala nang negosasyon yan. Talagang kayang-kaya nang tapusin ng Amerika yan o kaya makukuha na nila o mapapasok na nila tong Iran.
Kaso patuloy pa rin nagbababala ang Iran na kung sakasakaling magkakaroon daw ng ground invasion etong Amerika, uuwi silang mga pahiya, di ba? Naaalala ninyo yun, yung binabalayo ng kanilang mga otoridad doon. Iran is doing very poorly, just in case Iran is doing very poorly just in case you read incorrect stories, sabing ganun. you read incorrect stories. They're doing very, very poorly. They're having a hard time. So mali daw yung mga stories na nababasa natin o napapakinggan. Ang Iran daw ngayon ay talagang mahina na. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Magugunit ang nagsagawa ang US at Iran ng direct peace talks sa Islamabad noong April 12, 2026. Tumagal ito ng 21 oras, subalit walang deal na napagkasunduan. Nagkaroon din ng ilang pang mga pag-uusap sa tulong ng Oman, Qatar at Pakistan. Subalit wala rin nangyari. Gayunman, wala pa rin naabot na pangmatagalang deal. So eto na nga mga tolo, ilipat natin ang balita dito naman sa UNTV News kung saan nilinaw ng Iran na hindi sila nakikipagnegosasyon sa Estados Unidos. Ito'y salungat mga tol doon sa pahayag ni US President Donald Trump na nakikipag-usap daw o nakikiusap na ang Iran. Pati yung ibang Gulf countries. Yung ibang Gulf countries, posible, oo. Pero dito sa Iran, talagang mariin pa rin nilang itinatanggi, mga tol. Ayan o, sabi rito sa balita, nanindigan ng Iran na walang umiiral na negosasyon sa pagitan nila at ng Estados Unidos at tanging sa Oman lamang sila nakikipag-usap kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. Ito, bagong-bagong balita pa lang to. Mariing pinabulaanan ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump na nakiusap umano ang Tehran sa Washington para sa isang kasunduan. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai, walang kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. So ngayon, ano sa tingin ninyo ang totoo at sino ang nagsisinungaling at sino ang hindi nagsasabi, mga kapatid, ng katotohanan? Kasi si Trump tinatawag niyang nag-dishonest daw ang Iran. Pero etong Iran, mga tol, ay itinatanggi nila na wait, hindi kami nakikipagnegosasyon sa Amerika. So hindi kami nakikipag-usap kasi 'di ba nga sabi ni Trump kaya daw niya kinancel, nag-agree daw siya doon sa pakiusap ng Iran na wag na munang umatake despite na sila daw ay lock and loaded na with the strength, sabing ganun, with levels of the strength ng militar na hindi pa nakikita o nasasaksihan simula nung World War II. No? Pero kinancel daw muna nila at pati ng Israel, mga tol, ang mga pag-atake. So ngayon, sabi nga ganun ni Trump, tila nawawala na siya ng pag-asa dito sa peace talk na to. Kasi ito, tinatanggi ng Iran. So posibleng wala naman talaga nangyayari na pag-uusap, mga tol. Di natin alam kung ano ang totoong nangyayari ngayon. Nilinaw nito na tanging ang Oman lamang ang kanilang kasalukuyang kausap kaugnay ng pagbuo ng isang rutang magtitiyak sa ligtas na pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. We are not currently negotiating with the United States. عمان هست متمرکز بر Negotiations are with Oman focused on reaching an understanding on a route that will ensure the safe transit of shipping through the Strait of Hormuz. So Oman lamang daw ang kinakausap ng Iran. تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. Paliwanag ng Iran, nakatuon ang usapan sa isang posibleng bagong ruta na katanggap-tanggap para sa Iran at Oman at gagalang sa soberanya, seguridad at pambansang interes ng dalawang bansa. Nilinaw naman ni Bakai na hindi nangangahulugang muling ganap na bubuksan ang Strait of Hormuz kung magkakasundo sila ng Oman sa nasabing ruta. Mula nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero, nangaunti ang bilang ng mga commercial vessel na nakakadaan sa strait dahil sa mga pag-atake, pagharang at mga bagong restriction na ipinatupad sa lugar. Na naging dahilan din ng pagsipa ng presyo ng pandaigdigang krudo, mga tol, no? Pandaigdigang merkado. Ipinaalala rin ni Bakai na ang mga operasyong militar ng Estados Unidos sa rehiyon ang dahilan nito
at mananatilian niya ang ganitong sitwasyon hanggat nagpapatuloy ang Amerika sa kanilang agresyon laban sa Iran. Ngayon nga mga tol, nawawala na nga ng pag-asa si US President Donald Trump. Kaya ang tanong ngayon, saan hahantong ang tagpong ito? No, sa tingin ninyo mga tol, magsasagawa ba muli ng mga panibagong pag-atake ang Estados Unidos para i-pressure ang Iran at ang Iran ay gaganti pa rin bilang tugon? O wala na talagang katapusan itong labanan na yung nangyayari dyan mga tol? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentary at reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!